Ayan, magandang araw po sa inyo. Ayan po, kita nyo naman kung saan na lang po tayo pwesto. para po, kung saan na lang po tayo pwesto. Para po magbigay ng maiinit na mga reaksyon, maiinit na mga komentaryo sa nangyayari po sa ating bansa. Nako, grabe po, inuulan po kami, pinuputakti kami ngayon ng mga DDS. Kayo po ni Boss Mike Cervera. At dahil nga po, nabasag po namin ang naratibo. Kaya ayusin ko lang to. Kasi po, nabasag po namin ang naratibo ng mga DDS. Ano bang naratibo yon? Sapul na sapul po sila at nagsisiiyakan po. Dahil dito po sa pagpapadala daw ni Baste ng eroplano diyan sa Middle East at siya daw ang nag-rescue sa ating mga OFW at hindi si BBM. Sapul na sapul po sila. Hindi nila matanggap na ang kalokohan, ang fake news nila ay hindi nagtagumpay. Wala pong nauto. Ngayon, nagsisiiyakan kung ano-ano pong pagbabanta sa aming buhay, kung ano-ano po ang sinasabi sa amin at sa aming pamilya. Ayos lang po yan. At least kami nila Boss Mike ay binibigay po sa inyo ang katotohanan. Diba? May fireworks pa po tayo, ha? Napakalupit. Alam mo naman, may fireworks pa, fireworks. Ayan po, nagka-fireworks pa, ha? Ayan, ha? Ito naman po, ha? Ganyan po, kaganda sa Malaysia. Ha? Ha? Ang lupit, Yan. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Yun nga po kasi nasasaktan po sila. Hindi nila matanggap po ang nangyari. Kasi ang isang Basti Duterte po, ang backup plan po ng mga DDS na luga in case na in case po na mapa-impeach natin ang impaktang Sara Duterte. At sa tingin nyo po ba, ano bang kakayahan ni Basti para magpadala ng reinforcement o magpa-repatriate ng ating mga OFW sa Middle East? Putik, yung sarili niya nga lang, hindi niya maalagaan Diba? Yung sarili nga lang, hindi niya maalagaan kita mo nga yung kalangalan ni Basti, tabingi. Siya na mismo nagsasabi. Yung pagka-addict niya. Bakit ka mo? Ano sabi ni Helen Adarna, dating girlfriend niya? Lahat ng chemical o droga ay natikman niya. Wala nga namang, tingnan mo naman yung itsura ni Basti noon. Tingnan niyo naman po yung itsura ni Basti noon. Kita niyo naman yung itsura niya noon. Nakita-kita niyo po, may hawak pa siyang ginawa niyang rolling paper. Ano laman noon? Siyempre, illegal na droga. Bakit pag mga Duterte gumagawa ng illegal, hindi kayo nagsisiiyakan? Yan ang mahirap sa inyo, mga DDS, di ba? Yan ang mahirap sa inyo. Kasi nga, mga tanga kayo. Ang utak nyo naglalapot. Dapat binabas nyo rin yan si Baste, si Chong Kitty, sabog na sabog. Kitang-kita nyo, sabog na sabog po ang muka. Namumulang mga mata. At ngayon po,
ban na sa ICC dahil pumapasok doon ng lasing. Oh, ba't hindi nyo ibas yan, mga DDS? Ah, kahit anong gawin nyo pambe-brainwash na ang mga Duterte ay mabuti, na ang mga Duterte ang karapat-dapat dito, ang mga Duterte ang susunod in your dreams. Tulog-tulog din mga DDS. Ayan ang bunga ng kakapuyat nyo eh. Ayan ang bunga ng kakapuyat nyo at hindi nyo pagkain. Wala na kasi kayo makain. Umaasa lang kayo sa trolling. Umaasa lang kayo sa saan? Umaasa lang kayo sa pasweldo ng mga Duterte. Tapos kayo pa pagbibintangan nyo. Mga talipandas. Yan ang sinasabi ko. Kaya wag na kayong mag-iyakan. Di ba? Wag na kayong mag-iyakan. Iyak kayo ng iyak sa boss ni Mike Cervera namin na huling-huli sa pool na na si Baste ay wala namang ginawa para iligtas ang ating mga OFW. Iyak kayo ng iyak kay Mike Cervera Travel and Tours. Wag na kayong umiyak. Pero talaga buhay. Ang kalinawan, ang totoo, ang realidad ay hindi kailanman mababago ng isang fake news. Lalong-lalo na kung manggagaling sa inyo. Huwag nyo na i-build up si Basti. Alam na ng buong Pilipino kung ano ang isang Basti Duterte at mismo ang pamilya Duterte. Mulat na po. Mulat na mulat. Diba? Ganyan lang po. Ano pa? Dumako naman tayo dito. Iyak sila ng iyak ngayon. Ito kay Lovely Granada. Iyak ng iyak. Diba? Hindi sila matanggap na si Lovely Granada ay hinahamon ng debate. Umiiyak po yung Iloy, di ba? Umiiyak po yung Iloy ba yun na isa pala daw na may kaso? Ano ba naman yan? Sa itsura pala ng mukha nun, mahalata mo na talaga may kaso yung Iloy ba yun? Yung kalaban ni Lovely Granada? May kaso pala. Ano ba yan mga DDS? Lahat na lang po ng pinagtatanggol nyo, lahat na lang po ng pinagtatakpan nyo may kaso. Mula sa ulo na si Digong, may kasong crime against humanity. Mula sa Vice Presidente nyo na si Sara, may kaso na may kaso ng graft and corruption. Ngayon nasa impeachment. Ano ba yan? Mula sa senador si Bato, nagtatago si Bongo, si Chis Escudero, si Marco Beta, name it. Name it mga DDS. Name it. Kaya sino ba ang pinakamasama? Sino ba ang kampo na nagtatakip? Sino ba ang kampo na may kadiliman? Sino? Siyempre, mga DDS yan. Tapos magagalit pa kayo sa mga sumusuporta. Excuse me po. Diba? Magagalit pa kayo sa mga sumusuportang ng pagbibigay ng katotohanan katulad namin. Nagbabanta-banta pa kayo. Bakit ano ba kinakatakot nyo? Yan. Yon, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito na naman po ako sa napakagandang lugar dito po sa Malaysia, kung saan po tayo ay napasama sa Mike Travel and Tours. PM lang po kung gusto nyo po sa pumunta sa mga destinasyon na sigurado, garantisado, Mike Travel and Tours. Gusto ko lang po talakayin, ito nga po ang ginagawa po ni Robin Padilla. Diba? Dahil sabi po ni Robin Padilla, wala pa man po ang impeachment sa Senado. No. Ano to? Pambobo? Ano po ba to? Pambobo na lang po ba tayo ganito ang mga senador natin? Tandaan po natin, wala pa po. Tinatalakay pa lang ng Committee on Justice ang impeachment. Robin,
Maiyaya po naman po tayo sa kapal ng mukha natin. Sorry po sa word, pero nakakadismaya po to. Hindi to dapat pagtanaw ng utang na loob. Pagtanaw po ito dapat ng accountability. Pagtanaw po ito ng utang na loob sa taong bayan. Dahil kayo, sinisweldoan kayo ng taong bayan para po gawin ang trabaho nyo, tulungan kaming mga naghihirap, kami ang hindi sapat ang kapasidad upang may ahon ang aming kinalalagyan dito sa Pilipinas. Tapos makakita ka po ng mga senador na ganyan, na todo-todo po kampe, todo-todo po dila ng itlog ng mga Duterte. Nakakasawa na po eh. Nakakasawa na po talaga. Kasi ang bayan natin lugmok na eh. Narurugmok na. Kaya ang Pangulong Bongbong Marcos nangangayayat sa pagpapaganda ng buhay natin. Tapos ganyan pa yung mga senador na makikita natin. Oh. Kaya mga babayan, si Robin wala talaga to. Alam nyo, imbis na dapat siya po ay maging instrumento natin sa paglutas, sa paghalukay ng katotohanan para sa accountability ng ng isang vice president na inaakusahan ng pagnanakaw, inaakusahan ng pagkulimbat ng pera natin. Abay si Robin, alam na kagad ang desisyon, no kagad. Ganyan po ba? Hindi po dapat ganyan. Dapat po malawak po ang utak, malawak po ang isang senador. Mayroon po tayo dati Rocco, meron po dati tayong defensor, Miriam Defensor. Meron po tayo dating na iba't iba na napakagaling po na mga senador. Pero ngayon, kita nyo, meron tayong mga senador, Marco Beta, meron tayong Bongo, meron tayong Bato na nagtatago, meron tayong Robin Padilla, meron tayong Cayetano, meron tayong Escudero, nakakadiri. Meron tayong Joel Islord, nakakasuka. Kita nyo naman po. Kaya, mo, Robin, Kahit si Martin, hindi mananalo sa senador yun. Ayan, tamo, sabi ni Boss Mike, kahit daw po si Speaker Martin ay hindi mananalo sa pagkasenador. Diba? Ayan po yung sinasabi natin na dapat, Robin, umayos ka. Diba? Ipakita mo na yung sweldo naming binibigay sa'yo, pinapakain mo sa iyong mga pamilya, diba? Ay maayos. Minsan man lang makita namin na ang ibang senador dyan ay maayos para kahit ipit na kami sa pagkakaltas nyo sa aming tax, sa aming buwis, satisfied kami kasi meron pong kapalit sa aming taong bayan. Kaya mga kababayan, ewan ko, tingnan mo naman to si Bongo. Si Bongo naman po, ano na si Bongo, nagbas. Namigay ng timba, may lamang karton. Pero tira sila ng tira kay Lenny. Si Lenny nagbasa, tarantara sila. Dahil natatakot sila, baka ungusan yung malatsaking mukha ng vice-presidente nila. Si Lenny namigay ng lugaw. Binabas nila, pero si Bongo namigay din ng lugaw. Si Bongo nagbas. Ba't di nyo ibash? Kasi nga, mga kumag at kupal itong mga DDS. May pinipili kayo. Ayaw nyo ng maayos na Pilipinas. Dahil kayo mismo mga DDS ang pampagulo sa bayan natin. Tama Bongo, mayaya ka, mamimigay ka ng karton, 8 oras na kapila. Lalagyan mo, mamimigay ka ng timba na may karton, 8 oras na kapila, yun lang. Anak ng weteng, sasabihin ng ibang mga DDS, kasi naman hindi siya kurakot, yan lang kaya niya. Anong hindi kurakot? Mga bobo kayo. Kaya mahirap sa mga DDS, nagpapakabobo kayo. Abot-abot ang kinikita ni Bongo sa chicken lomi to go. Anong kurakot? Sino niloko nyo? Ang palibasa, itong mga DDS, sanay kayo sa pagtatakip, sanay kayo maging mangmang, sanay kayo maging inutil. Yan ang sinasabi natin. Kaya sa darating po na impeachment trial, ay tayo po ay maganda. Tayo po ay maging mapagmasid, tayo po ay maging mapagmatsyag dito. Dahil
pag umakyat po sa Senado to, marami na naman mangyayaring drama, maraming mangyayaring pagtatakip. Kaya mga kababayan, maging mapagmatsyag po tayo. Kukulango. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Tanggap, tanggap, luga, yuga, DDS, DDS. Dating nyo ay karton, dating nyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. May leta na peke, may leta na peke. Ayan na sila, ayan na sila. May leta na peke, may leta na peke. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Tangga, tangga, luga, luga, DDS, DDS. Tatay niyo ay karton, tatay niyo ay karton. Duterte, Duterte. Ayan na sila, ayan na sila. Malita na peke,